Nagkakapunuan na ang ilang ospital sa bansa dahil sa mas tumataas pang kaso ng leptospirosis o yung sakit dulot ng bakterya mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Ayon sa Department of Health, aktibo na ang surge capacity protocol sa kanilang mga ospital sa buong bansa. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga karagdagang hospital bed, kagamitan at mga hospital staff. Nakipag-ugnayan lang ang mga napunong ospital sa Health Emergency Management Bureau para sa leptospirosis bed tracker system. Kahapon lang inanunsyo ng National Kidney and Transplant Institute ang full bed capacity sa ospital dahil pa rin yan sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis na sumabay pa sa volume ng mga pasyente sa kanilang emergency room. Sa huling tala ng DOH, 3,000 at higit 700 kaso na ang leptospirosis ang naitala sa bansa simula Enero hanggang August 17. Di bababa sa 200 ang namatay. Kaugnay nga niya, nagpaalala po ang isang infectious disease expert na hindi ligtas sa leptospirosis sa mga lumulisong sa baha ng walang sugat. Ayon sa eksperto, kadalasang inaabot ng 2 linggo ang bago lumabas ang sintomas ng sakit pagkatapos lumusong sa baha. At kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Sintomas po ng leptospirosis ang lagnat at panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng binti, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. May libre pong gamot sa prophylaxis sa mga DOH center sa ospital. At para po sa tamang reseta, kapag lumusong sa baha, huwag mag-self-medicate at kumonsulta sa pinakamalapit na health facility, may sugat man o wala. Meron pong ebidensya na kahit po walang sugat, kahit hindi po nakainom ng tubig, lalo na kung prolonged, matagal po yung paglusong natin sa baha, maaaring makapasok pa rin po yung leptospirosis sa ating katawan kahit po intact yung skin. Importante po talaga na yung contaminated water ay hindi makadikit sa ating balat. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.